Minsan, hindi mo kailangan ng bagyo o ng dilim para katakutan ang gabi. Minsan, sapat na ang katahimikan para matakot ka. Ako si Pia at ngayong gabi, ikukwento ko sa inyo ang isang karanasan na hinding-hindi ko makakalimutan kailanman. Isang kwento na hanggang ngayon, tuwing naaalala at naiisip ko, nanlalamig pa rin ang buo kong katawan. Mag-aalas 12 na noon ng hating gabi. Tahimik ang paligid. Tanging tiktak lang ng orasan at pagbuhos ng ulan ng naririnig ko. Mag-isa lang ako noon sa bago kong inuupahang apartment. Maliit lang ito. Nasa ikatlong palapag at ang bintana sa kwarto ko ay nakaharap sa mismong kalsada. Gabi-gabi, bago ako matulog, ay lagi ko talagang isinasara ang kurtina kahit nakasara pa ang bintana. Pero ewan ko ba, sa gabing ito, parang nakalimutan ko yatang gawin yon. Nakatulog akong bukas ang kurtina. Medyo maliwanag na ang buwan dahil tumigil na ang ulan sa labas. Kaya kahit madilim ang kwarto, ay nakikita ko pa rin ang labas. Bigla akong nagising dahil para bang may mga matang nakatitig sa akin. Alam mo yung pakiramdam na parang may nagmamasid sa'yo? Dahan-dahan akong dumilat at doon ko siya nakita. Isang babae. Nakatayo sa labas ng bintana. Puti ang kaniyang damit. Basang-basa siya dahil ba sa ulan kanina? At ang buhok niya nakatakip na halos sa buong mukha niya. Hindi siya gumagalaw. Pero ang kaniyang mga mata ay nakatitig lang ng diretso sa akin. Pinikit ko kaagad ang mga mata ko. Sinabi ko sa sarili ko, imahinasyon ko lang to. Siguro napanood ko lang to sa mga horror movies. Kumalma ako. Huminga ng malalim
Nagbilang ng 10 sa utak ko bago ako dumilat ulit. Nung nabuksan ko na ulit ang aking mga mata, ay wala na siya. Nakahinga ako ng maluwag, pero akala ko ligtas na ako. Dun pa pala magsisimula ang bangungot ko. Kinabukasan, sinigurado ko nang nakasara ang kurtina bago ako matulog sa kama. Pero bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako. Nakarinig kasi ako ng marahang pagkatok. Hindi sa pinto, kundi sa mismong salamin ng bintana ko. Tok, tok, tok. Dahan-dahan kong binuksan ng kurtina. At siya na naman, yung babae. Ngayon, mas kita ko na ang mukha niya. Maputla. Namumula ang kaniyang mga mata. At nakangiti siya. Pero yung ngiti na parang hindi tao. Kinabukasan, nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay. May isang matandang babae, si Aling Rosa. Matagal na raw siyang nakatira sa building na iyon. Nang ikuwento ko sa kanya ang mga naranasan ko ay bigla siyang natigilan. Tumingin siya sa akin. Tapos sa paligid namin. At saka bumulong. Anak, wag na wag kang magbubukas ng bintana pag may kumakatok dyan sa gabi. Hindi lahat ng kumakatok ay tao. Ang kwento niya sa akin, 10 taon na raw ang nakakalipas. May nangupahan din sa kwartong inuupahan ko ngayon. Isang dalagang laging nakaupo sa harap ng bintana tuwing gabi. Hanggang sa isang araw, bigla na lang daw siyang nawala. Pero may mga nakakakita raw sa kanya. Nakatayo sa labas ng bintana kahit nasa 3 palapag ito. Kinabukasan ng gabi, pinilit ko ang sarili kong huwag matakot. Sabi ko sa sarili ko, bunga lang ng mga imahinasyon ng mga tao ang mga kwento-kwento. At hindi naman totoo. Sinara ko ang kurtina. Nilakasan ko rin ng volume ng TV
para hindi ko marinig ang kahit na ano. Pero eksaktong 3:00 na naman ng madaling araw, narinig ko ulit ang katok. Mas mabilis, mas malakas, at kasabay noon ay parang may naririnig akong boses. Boses ng isang babae na para bang bumubulong sa labas ng bintana. Maaari mo ba akong papasukin? Nagtalukbong ako ng kumot. Pilit akong natulog nung gabing yun. Kinabukasan, muli akong lumapit kay Aling Rosa. Dito niya tuluyang inamin sa akin, "Anak, yung babae sa bintana, hindi na siya umaalis. Sa bawat umuupa sa kwarto na yan, sinusundan niya. Ang sabi nila, baka naghahanap raw siya ng maaari niyang maging kapalit. Isang kaluluwang pwedeng pumalit sa kanya o pwede niyang makasama." Huling gabi ko na sana noon sa apartment na yon. Nagpaalam na ako sa may-ari. Nag-empake na ako. Ang plano ko, lilipat na. Bukas na bukas din. Dahil kahit hindi ako matatakutin, ay parang hindi ko kinakaya ang mga naranasan ko. Pero nung gabing yun, hindi na siya kumatok. Hindi na rin siya sumilip. Ngunit pagmulat ko ng mga mata ko, andun na siya. Nasa loob na ng kwarto ko. Nakaupo sa gilid ng kama. Nakangiti. At bumubulong-bulong sa tenga ko. Hindi ka na makakaalis dito. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ng tanong. Nakalabas ba talaga ako sa kwartong yun? O baka naman, kasama na niya ako. O di kaya, siya ang kasama ko. O baka naman, kasama mo kami ngayon.